kagilagilalas na biyaya na kailangan po namin maranasan sa aming mga buhay. Kayo po ang makita, itagoy na po sa inyo ng Diyos at patuloy kasiyahan po yung pagkalog po ninyo. Kapit kami nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. Maupo na po kayo. So once again po, good morning. At ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakayo po ay pinagkati po ng Panginoon sa oras po nito. No po, at ako po si Pastor Kenneth Paul. So sa aming po mga bisita, no, kami pinagagarap na pinaunlakan po ninyo. No po, ang aming panganyaya sa inyo. No po, gusto ko lang po ipabatid sa buhay po ng bawat isa yung kahalagaan. No po, yun lang tayo ay may oras sa Panginoon. Kagaya po pinakita natin kanina yung video. No po, sa Manila po yun eh. Actually, sa Manila po yun. Every Sunday night, pupunta po tayo doon sa Manila. No po, para mag-share ng Word of God. No po, magpahayag ng pag-ibig ng Panginoon. No po, at nakita nyo naman po yung mga tao nandoon, ang dami. No po, sapagkat ang gusto po kasi ng Panginoon, karamihan ng mga tao, makinig na salita ng Diyos. Gamitin po natin yung word na katiwala, yung steward. Pag sinabing steward, mga kapatid, ang ibig sabihin po nun ay katiwala. Pastor, ano po ibig sabihin ng katiwala? Ang ibig sabihin ng katiwala, hindi sa'yo. Tama ba? Walang sa'yo, pinagkatiwala lang. Intindihan niyo po ba? No po, na karamihan ito ginagamit, no po sa mga sabihin natin na nasa ibang bansa, sila nagtatrabaho doon, naninirahan na doon, pero meron silang tahanan dito. So ngayon, para hindi mapabayaan yung kanilang tahanan, hahanap ngayon sila ng katiwala. Magbabantay. Now po, so ngayon, gusto kong emphasize po dito mga kapatid na sabi ng salita ng Diyos, moreover, it is required in the steward that a man be found faithful. Na dapat daw mga kapatid, yung isang katiwala, makita siya na tapat. Di ba may mga katiwala na hindi tapat? Pagkawala ng boss, piling niya sa kanya na. Tama ba? Akala niya siya ng may-ari. Eh, anong gagawin? No po, anong gagawin niya doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa kanya? Minsan, ibebenta niya, minsan igagamitin niya sa ibang bagay. So, nag-ibig sabihin mga kapatid, hindi siya naging tapat na katiwala. Ngayon, nasabi ng Diyos mga kapatid, dapat daw tayo ay makita tapat na katiwala. No po, bakit pastor? Ano ba dapat? Saan ba tayo dapat makita na tayo tapat na katiwala? Kasi alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, dapat makita mo sa iyong sarili, lahat ng meron ka ay hindi iyo. At makita natin ng ating sarili mga kapatid, na sabi ng ating message this morning, mabilis naman po ito, sabi nito, know who you are. Tingnan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kilala niyo po ba ang inyong sarili sa harapan ng Panginoon? Alam niyo po ba mga kapatid, sa paningin ng Diyos, lahat ng tao po ay makasalanan. Naniniwala po ba kayo doon? Sino dito yung walang kasalanan? Magtaas nga ng kamay? Wala. Tama ba? Kasi nga sabi ng salita ng Diyos, the moment na pinanganak ka, ikaw na ay pinaglihi sa kasalanan. Kaya pansinin niyo po mga kapatid, mga magulang, walang matinong magulang na tutuluhin niya ang kanyang anak na gumawa ng kasalanan. Tama ba? Pero habang sila lumalaki, habang ang tao po ay sabihin natin na siya nagkakaroon ng edad, natututo siyang gumawa ng kasalanan. Kasi po, likas na po sa tao ang makasalanan. Sabi ng Diyos, ina-admit po ba na may kasalanan ka? Kasi po karamihan po ng mga tao, ayaw nilang aminin na sila ay may kasalanan. Di po ba ang tao mahilig po siya manunod? Ay, pastor, hindi po ako siya. Tama ba? Karamihan po ng mga tao, mga kapatid, anong ginagawa niya? Sinisafety niya kanyang sarili. No, ang tao po kasi, gamitin natin yung word na ang tao po kasi malinis. No po? Kasi nga, karamihan ng mga tao, hindi na inaamin ang kanilang pagkakamali. So, ano ginagawa ng tao? Nanunuro ngayon sila, ay, hindi po pastor siya. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, ilan ka makinig? Aminin mo, lahat tayo ay may kasalanan. Amen po ba? Ang sabi nga ng Panginoon mga kapatid, tayo pinalintulan sa isang maruming basahan. Alam niyo ba yung maruming basahan? No po, yung maruming basahan, gagamitin niyo ba yung maruming basahan? Baka kapag hawakan mo yung maruming basahan na di ba? Baka si Kayla siguro, papandapon po yung marumi. Ay! Tama? Yeah? Tama? Alam niyo ba sa paningin ng Diyos, ganun tayo. Marumi! No po, nakadiri-diri. Pero, ang gusto kong pasilipunan ng mga kapatid, minahal tayo ng Panginoon. Na bagamat tayo maraming pagkakamali, maraming pagkukulang, maraming sabi natin kasalanan na gagawa sa ating mga buhay, iniibig po tayo ng Panginoon. Nakita niyo po ba yung inawit ng choir? Ano yung title? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Itong February ito, mga kapatid, ang mundo sineselebrate niya. Di ba, Valentine's? Na po, sa totoo lang, mga
minsan yung pag-ibig nag-fail sa kapwa-tao. Tama po ba? Pero ang sabi ng Diyos, huwag ka mawala ng pag-asa sa Panginoon. Na po, meron talagang nagmamahal sa iyo, meron talagang umiibig sa iyo na may katotohanan. Sino po yun? Ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Na bagamat ikaw ay may kasalanan, na bagamat ikaw ay maraming pagkakamali, minamahal po tayo ng Panginoon. Nais lamang po ng Panginoon, aminin natin yung mga pagkakamali po natin. Pwede po ba sa oras na ito sabihin natin, Lord, sorry po. Ang dami ko pong pagkukulang. Minsan wala po akong oras sa inyo. Minsan, po, naiisipan lang kita kapag may kailangan ako. Tama po ha, ganun ang tao eh. Tama ba? Minsan, nauuna yung sarili kong kagustuhan. Kaya Lord, sana patawarin mo ko. Pwede ba natin sabihin yun sa Panginoon? Kasi alam niyo po ba, sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 1, verse number 10, kung tayo iaami sa ating mga pagkakamali, ang Diyos ay matuwid. Para tayo ay patawarin sa lahat ng ating pagkakamali. Sa verse number 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang sabi po dyan, ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, naghahanap ng Diyos ng taong lalapit. Ilalapit niya ang kanyang sarili. Aaminin na siya'y maraming pagkakamali, pagkukulang. At ang Diyos, ano makakamap na niya dahil lumalapit ka sa Kanya, patatawarin ka ng Diyos. Sa tingin po ninyo, pwede mo bang patawarin yung hindi lumalapit? Sa tingin po ninyo, pwede bang patawarin yung hindi lumalapit? Ano kailangan gawin? Kailangan muna natin lumapit sa Panginoon. Kailangan muna natin intindihin yung kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa oras ito, sabi ng Diyos, kilalanin mo. Ano ka ba sa harapan ng Diyos? Ikaw ay taong makasalanan. Ako makasalanan, ikaw makasalanan. Lahat tayo maraming pagkakamali. Pero, bagamat marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, marami tayong kasalanan, inibig po tayo ng Panginoon. Pangalawa po mga kapatid, sabi dito, know what you have. Tingnan mo ano meron ka. Minsan ang tao ang yabang-yabang kapag malaki. Bakit? Kasi minsan akala niya marami siya. Marami siya mga bagay-bagay. Di ba? Kaya nasabi ng Diyos, tingnan mo ano ba talaga meron ka. Nang sabi ng Diyos, mga kapatid, lahat ng meron ka ay hindi talaga sa iyo. Di ba? Hindi talaga sa iyo. Pastor, bakit? Ang dami kong pera sa bangko. Ang dami kong mga dito. Di ba? May hikaw. Di ba? May mga singsing. Ang dami kong mga pag-aari. May maganda akong bahay. Di ba? May maganda akong sasakyan. Pastor, lahat ng yun ay akin. Diba? Tao na yun eh. Ang yabang eh. Pero sabi nyo, sige nga kung talaga sa iyo, pagkamatay mo, madadala mo ba yung pera mo? Madadala ba yung pera? Yung ginto. Di ba? Sinuot sa iyo eh. Isa nga may gintong ipin eh. Di ba? Pinalitan mo yung ano mo, ng gintong ipin, mga teachers, yung mga bata turuan. Para makaunawa sila. Na? So, yun ang mga kapatid, na po, nasabi na salita ng Diyos, minsan may mga tao yung mga ginto nila. Kasi akala nila, yun ang magpapasatisfy sa kanila. Pero alam niyo ba mga kapatid, minsan sinasama yun sa libingan eh. Pero alam niyo ba, pagkalibing ng tao, anong gagawin? Magkikita yun ng tao eh. Diba? Yung magnanakaw. Diba? Anong kukunin? Hukayin ka. Diba? Hukayin ka. Alam niyo ba yung mga magnanakaw, hindi naman natatakot sa patay. Kasi nga yung patay walang magagawa. Tama ba? Hindi ba makakakilos yung patay? Hindi na, patay na nga eh. Alam niyo ba, sabi ng Bible, absent from the body is to be present with the Lord. Kaya ang gagawin na nasabihin natin yung nakita yung ano. Minsan nga, di ba, nagpapabaon pa. May nakita na ako eh, kasi kami po bilang pastor, iniyayaya sa mga patay. Minsan, bibigyan pa ng pera eh. Di ba? Nakalibing na, ito yung baon mo. Sabi ng mahal sa buhay. Bibigyan ng 1,000 eh. Ilalagay ipapaipit eh. Para may baon daw. Di ba? Siyempre, may mga nanonood, di ba? May 1,000 din yun. Di ba? O could you imagine, maging sa libingan, hindi sa'yo. Sino magkikinabang? Yung buhay. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, karamihan ng mga tao, hindi sila makalapit-lapit sa Diyos. Wala silang oras sa Panginoon. Bakit? Kasi sa totoo lang, maraming tao mayamang. Maraming tao mapagmalaki. Kaya sabi ng Diyos, kailan ka palalapit sa Diyos? Kapag mahuli ng lahat. Pasinin niyo po ang tao. Kailan malapit ang tao kapag malala na sakit sa Diyos?
Pag may cancer na, Lord, maglilingkod na ako, Lord. Di ba? Magbibigay na ako ng oras. Sabi ng Diyos, Nung malakas ka, nasan ka? Nung walang karamdaman, nasan ka? no po? Kapag may sabi natin, bumagsak yung negosyo, no po, kaya nag-fail sa buhay, doon palang lalapit sa inyo. Sabi ng Panginoon, nung nandun na meron ka, nasan ka? Kailan niyo ba sabi ng Panginoon, dapat anuman ang kalagayan natin sa buhay, kailangan lumalapit tayo sa Diyos. No po, alisin natin yung dahilan. Pastor, hindi ko po kasi maiwanan yung bahay ko. Kaya hindi mo na ako makakapag-church. Diba? Ang sabi ng Diyos, ang tanong, mas mahalaga pa yung bahay mo kaysa sa akin? Sa tingin mo rin yun. Ang tanong po dito, karapat dapat ba sambahin ng Diyos? Mga visitors mo, karapat dapat po ba sambahin ng Diyos? Karapat dapat po bang pasalamatan ng Panginoon sa buhay na yun? Pastor, ang dami mo na nga pagsubok, ang dami mo ang problema. Kung sasabihin ko sa ilan ng problema ko, baka babahan ito. Kasi bakit? Ang tao po maraming problema. But the question is this, pagamat may problema ka, at hindi ka na ba dapat lumapit sa Diyos? Yun nga ang dahilan, para dapat ang tao, mas dapat lumapit sa Panginoon. Kasi ang tanging Makakatulong sa atin, ang Panginoon. Sino makakatulong sa problema mo? Ang Diyos. Sino pwede magbigay sa atin ng kagalingan? Panginoon. Sino pwede mag-solve ng ating problem? Di ba minsan ang dami nating problema? Ang dami natin iniisip, ang dami natin inaalala. Ang sabi ng Diyos, hey! Ang sabi ng Diyos, ang problema kasi sa iyo, masyado kang busy sa buhay mo. Pwede ba? Bigyan mo ka ng oras. Di ba? Makinig ka, maglingkod ka. Tunawain mo ko sa iyong buhay. Alam niyo po ba ang kagandahan kapag kayo nagsisimba? Naglilingkod sa Panginoon. Na kahit marami kang problema, pagsubok, karamdaman, gumagaan. Kasi bakit? Nailalapit natin sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, tignan mo ano ba meron ka? Wala na. Lahat ng iyo ay sa Diyos. Maging nga ang buhay mo, hindi sa'yo. Pinahiram lang ito ng Panginoon. Kaya dapat ang sabi ng Diyos, dahil pinahirap lang, lumapit ka doon sa nagpahiram. Tama? Dahil wala kang pagmamayari, lumapit ka doon sa nagkatiwala. Sino yun ang Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid sa oras na ito, tignan mo ang iyong sarili. Tignan mo anong meron ka. Wala ka sa harapan ng Diyos. Wala tayong pagmamayari. No po? Ano po yung pangatlo mga kapatid? Know what you can do. Tignan mo daw ano ang pwede mong gawin para sa Diyos. Ito po yung pinakauli. Kasi dapat ang sabi ng Panginoon, meron kang dapat gawin. No po? Bilang tao, ang sabi ng Diyos, meron kang dapat gawin. Minsan maraming mga tao, nandun na lamang sila. Yung ba naghihintay na lang ng magbibigay? Diba? Ang sabi ng Diyos, hindi may magagawa ka. Hanggat ikaw ay buhay, meron kang magagawa. Kaya sabi ng Diyos, sa paningin ng Panginoon, tingnan mo anong pwede mong gawin sa Panginoon. Na po, meron tayong dapat gawin. Kasi rin yung Diyos, naghahanap siya ng totoong tao. Totoong tao lalapit, totoong tao magmamahal. At tanong, isa kaya tayo doon? Karamihan po ng mga tao, mga kapatid, na po, yung bang kanilang paglapit, minsan may hindi katotohanan. Kaya nasabi ng Diyos, mga kapatid, sa akin, ang naghahanap ako ng tao magbibigay ng oras. Naghahanap ako ng tao maglilingkod, makikinig. Di ba karamihan ng mga tao ayaw niyo makinig? Tama? Bisa karamihan ng mga tao, meron na kayo nakikita tao na gusto niya siya yung bida? Siya lang yung nagsasalita? Tama? Kayo na tao, gusto niya sa lahat nagsasalita. Lagi ang sasamata natin. Di ba? Lagi ang sasamata. Pulito yan ang bida. O sige ng bida, kami nag-control. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, pagdating sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang kailangan niya, makinig. Ang kailangan niya, buksan mo yung tenga. Bakit, Pastor? Kasi sabi ng Diyos, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan daw ang tao makinig. Kailangan ng dapat tayo, mga kapatid, unawain ang kagustuhan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa oras po nito, maraming salamat. Pinagulakan po rin yung aming panyaya na tayo lahat ay maglingkod sa Panginoon. Isa lamang po ang naisin ng Panginoon, tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Nakita niyo po doon sa video, i-emphasize po doon mga kapatid, ang paglapit sa Panginoon na pwede mong gawin sa Kanya, magsisikan ng kasalanan, tanggapin si Kristo sa iyong puso bilang iyong sarili tagapagligtas. Sapagkat sabi ng Diyos, ginawa na ng Panginoon. Ang Diyos meron na ginawa.
Pinakita niya na ang kanyang pag-ibig. Pinakita niya na talaga totoo siya sa akin. Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus? Binuwal niya yung krus na mabigat. Ano po? Nasaktan siya, napalo siya. Bakit? Dahil ba may kasalanan siya? Hindi. Dahil sa ating kasalanan. At ang pinakamasakit, Tumana ka yung dugo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Diyos, ako may ginawa na ako. Pinakita ko ang aking pag-ibig. Dahil mahal kita, pinasan ko yung krus na mabigat. Dahil mahal kita, tiniis ko. Ay namasaktan doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang sabi ng pag ikaw, ito naman ang ginawa. Anong kailangan mong gawin? Tignan mo yung sarili. Tignan mo na meron ka. Wala ka lang. Di ba? Ngayon, ang sabi ng Diyos, tignan mo. Ano ang pwedeng gawin sa akin ang sabi ng Diyos. Ano gagawin mo? Nasa atin po kasi yung desisyon niya. Wala sa Diyos. So po, ang Diyos, binigyan tayo ng kalayaan pumili. Tama ba? Kaya nga meron tayo sa sariling isip. Hindi po kayo robot, mga kapatid. Meron kayo sa sariling isip. Na ano sabi ng Diyos, ikaw ang magdidesisyon. Kasi dahil sa Panginoon dapat, totoo. Totoo sa paglapit. Totoo sa pananalangin. Na po, kasi ang sabi ng Diyos, mga kapatid, aluin mo marami kung hindi naman totoo. Mas maganda pa ang kakaunti kung sila naman ay nagiging totoo sa paningin ng Diyos. Na po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, tingnan mo ang magagawa mo. At ang pinaka-nice ng Panginoon, mga kapatid, na po, gumawa tayo para sa Kanya, lumapit tayo para sa Kanya, aminin natin ating pagkakamali, at ilagay natin si Kristo sa ating puso. Sapagkat yun po ang first step para mapalapit mo kayo sa Diyos. Na po, ang baptist po, hindi daan patulong sa langit. Na po, hindi namin pinapangaral pumasok kayo ng baptist para pumunta ng langit. Hindi po, wala sa Bible yun. Isa lang ang daan, ang sabi ni Jesus Christ, John chapter 14 and verse number 6. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way. Ako ang daan. Ang sabi ni Kristo, ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Walang sino ang pararoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko, sabi ni Kristo. Na po, at alam niyo ba, hindi daan patungo sa langit ang pagsamba. Kung paano po ito, nagsisimba kayo. Hindi namin sinabi, ay sumayin po kayo para pumunta na langit. Wala po sa Bible yun, mga kapatid. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, ang pagsamba, ito yung pasasalamat sa Panginoon. Ano po yung first step para mapalapit ka sa Diyos? Aminin mo yung kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa iyo. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, meron kang dapat gawin. Meron kang dapat gawing desisyon sa buhay mo. It is your choice, it is not my choice. Nasa sa inyo kung kayo maniniwala. Nasa sa inyo kung kayo tatanggap sa Panginoon. Ang trabaho po namin, mangaral ng salita ng Diyos. Yung nakita yung video kanina, every Sunday, ginagawa ko po yan, mga kapatid. Pumunta ng Malabon, pag umaga Sunday, ito ako. Na po, kakailang 1:30, babiyahin na, pupunta na ng Manila. Mangangaral na doon, pupunta sa mga tao. Ano pinapangaral po namin? Isa lang, na kailangan ng tao magsisi ng kasalanan, na kailangan ng tao tanggapin si Kristo sa kanyang puso. Huwag lang sa muso. Di ba? Kasi karami ng mga tao, magaling na sa salita. Kasi ang tao, na po, kung magaling kayo, mabuo kayo. Di ba? Masilis talk yun. Ay, sa Panginoon, mga kapatid, wala tayong may kasabo. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, dapat talaga sa puso. Di ba? Kaya namin kumbagin, mga kapatid, ilagay Diyos sa inyong mga puso. Nagbibigay kami ng mga relief goods. Kunti lang yan eh. Di ba? Hindi naman malaking bagay yan eh. Ang pinaka-nais po kasi namin, mga kapatid, tayong lahat magkaroon ng panibagong pag-asa. Tayong lahat tumatag tayo sa buhay. Tayong lahat, ano man ang iyong pinagdadaanan, mga kapatid, matuto ka lumapit sa Panginoon. At yun nga, mga kapatid, ang pinaka-nais ng Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng kasiguraduhan. Hindi mo na yung matatamay ito, tanging sa Panginoon lang. Kaya kami po ay pumunta sa mga lugar. Wala po kami pinipili. Bata, matanda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala. Alam niyo ba sa paningin ng Diyos? Lahat tayo pantay-pantay. Pantay-pantay lang tayo. Walang mayaman, walang governor, walang doktor, walang ganyan, walang kapitan, wala. Hindi pwede sabihin ng kasi mo tao di ko mayabang. Panginoon, doktor ako, doktor ha? Doktor, gawin kita po doktor eh. Di ba? Sabi ng Diyos, lahat kayo pantay-pantay, makasalanan. Anong kailangan gawin? Magsisi. Anong kailangan gawin? Tanggapin si Kristo sa puso. Ang Panginoon hindi pwede sulan. Panginoon, meron akong pera. Baka naman, pumunta ako sa langit. Sabi ng Diyos, hindi ko kailangan pera mo. Ang
kailangan ko ikaw mismo. Ikaw mismo ang lalapit. Ikaw mismo ang magsisisi at tatanggapin ako sa iyong puso. Kaya sa oras ito, mga kapatid, nakita mo ba yung sarili mo? Ikaw ay katiwala lang. Wala kang pagmamayari, makasalanan ka, sasabi ng Diyos, pero meron kang magagawa. Gusto niyo po maging mahalaga ang buhay ka, napakasimple lang. Isama niyo po ang Diyos. Gawin natin kapartner ang Panginoon sa buhay natin. Gawin po natin siya na talagang Panginoon ng buhay natin. Kaya sa oras na ito, sa maigting pananalita, naunawaan niyo po ba ang salita ng Diyos? Tayo lahat ito may Diyos sa lutis. May po tayong lahat. Sige po, yung po tayo. Pinit natin ating mga mata, especially sa aming mga bisita. Sa oras na ito, itinakda ang araw po ito para kayo mga makinig. Itinakda ang araw po ito ng Panginoon para kayo maliwanagan sa kanyang salita. Yes, sabi ng Diyos, alam ko ang iyong pinagdadaanan. Dami mong pagsubok, ang dami mong problema. Ang dami mong inaharap na kung titignan mo sa iyong sarili, hindi mo makakayanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito na ang iyong pagkakataon, ilapit mo sa akin. Magsisi ka na yung kasalanan. Ilagay mo ko sa iyong puso. Kaya sa oras ko ito, inilig ko sa bawat mga bisita, mga nanay, tatay, ilapit po natin ating mga sarili. Tayo po lahat, ako, mga nanay dito, lapit po kayo dito, dito tayo sa harapan. Sige po, lapit po kayo, mga bisita namin. Dito po kayo. Okay, dito tayo, mga bisita namin. Ako, dito lang po kayo sa gilid, at tayo mananalangin sa oras po ito. Ang paglapit po, mga kapatid, ito po yung tanda na talagang ikaw ay nakunawa. Sige po, just bow your head, close your eyes. Ako, nais ko kasi ng Panginoon may lumapit. Nais ko kasi ng Panginoon iabang natin ang ating pananampalataya. Nasabihin natin, Lord, kailangan kita. Lord, mahalaga ka sa buhay ko. Lord, ihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Lord, tatanggapin